Hello mga kakabs, ito nga pala yung ganap ko kahapon. Ay, ito nga pala yung ginagawa kong bechamel macaroni with chicken. Yan nga pala, gabi pa lang, ginagawa ko na yung aking pang toppings. Bali, ginagayat ko na para naman aking imamarinate. Para kinabukasan, lulutuin ko na lang. At yan nga pala, nagpabili lang ako ng ganyan kasi nga kung frozen pa yung aking gagawin, medyo magabi na ako pagkatapos dyan kasi nga frozen pa, kailangan mo pa patanggalin ng ice. Yan nga pala ay pinabili ko 2 box kasi hindi naman siya kalakihan kundi maliit lang. Kaya ginagawa, ganyan talaga ako pag kinabukasan gagawin kasi syempre maaga may kakain dito pag yun katulad ng may papasok sa school. Kaya yan ang aking ginagawa, gabi pa lang hihiwain ko na para naman i-marinate ko na para naman kinabukasan lulutuin ko na lang. At yan naman natapos ko na paghiwa dito nga naman akin na yan titimplahan. Ay syempre para naman akin yan i-marinate. Hindi alam talaga nila na ganyan ang ginagawa ko, gabi pa lang ginagawa ko na. Ay syempre tayo na lang yung gagawa ng paraan. Wala naman silang pakialam, basta kung mahihain ka sa kanila, kakain lang yan sila. At ito nga pala yung mga lutong ganito, ang kakain talaga nito yung apo lang talaga ng amo ko at saka yung isang anak niya. Talaga naman, pag ganyang luto talaga yan ang lagi nilang pinapaulit. Ayan na nga ang kinabukasan. Yan na nga yung isang macaroni, 1 box lang yan. Marami na rin yan. At yan nga pala kinukuha yung kawali para naman ako ay mag-iinit na rin ng mantika. At habang ako ay nagpainit ng mantika, dito naman ako sa kabilang kaldero, nilagay ko na rin yung macaroni para naman simulan ko na sa paglalaga at nilagyan ko na rin ng mantika. At hindi ko pala alam na sindihan ko na pala yung kaldero na nagulat ako bakit parang may tumutunog-tunog. Yung pala ay mayroon na palang apoy, kaya yan, nilagyan ko na agad ng tubig. At yan, ganyan lang kadali magluluto. Bali, lalaga lang yan hanggang sa malambot na siya, tsaka tatanggalin siya sa tubig. At dito naman, habang pinapalambot ko yung macaroni, dito naman ako sa kabila, naggigisa naman ako ng sibuyas. Ganyan lang kadali. At yan nga pala, o diba, basa pa yung buhok ko niyan. Kaya inuuno ka muna kasi habang ako ay may gagawin akong iba, hindi naman ako nakapokus sa pagluluto lang. Kailangan ko rin maghahanap ako ng paraan kasi kung tutusin naman talaga, hindi naman ganun kahirap ang trabaho ko dito. Eh syempre kailangan din natin gagawa, magkilos-kilos din tayo kasi mahaba ang oras nang wala tayong ginagawa. Kaya magawa na lang din tayo ng ibang mga gagawin natin. Para naman kahit paano matutuwa naman yung amo natin. Ganyan lang ang sikreto. At yan nga pala, nagawa nga rin ako ng sauce. At yan nga pala yung aking mozzarella cheese. At yan, tinatanggalan ko na ng tubig yung macaroni at sinimulan ko na paglagay sa Pyrex. Ayan nga pala, una ilalagay yung macaroni. Ganyan lang ang pagluluto talaga niyan, madalian lang talaga. At dito naman, akin na tinitingnan yung manok, ayan nga pala ay luto na. At yan, nilagay ko na rin pagkatapos ko paglagay ng macaroni at pangalawa naman yung manok. Yan na yung pang toppings. Para naman ay atin na yan o-oven pagkatapos. At yan naman ay sa pangatlo naman ay macaroni ulit. Ganyan lang. Tapos pagkatapos niyan, ilalagay na rin yung sauce. Yung sauce na ginagawa, madali lang talaga ang sauce. Marami namang pwedeng gawin kung ano ang iso-sauce mo dyan. At yan nga pala, kanya nilalagay, pagtingin ko parang kaunti lang. Pero okay na yan kasi meron naman mozzarella cheese yan. Wala namang problema basta nakatimpla na lahat. Ayan nga, nilagay ko na rin yung mozzarella. Ganyan lang kadali, ising-ising na lang talaga pag madalian na lang ang luto.